Kamusta mga kaisla? Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwento ng galing, ganda, at tugok. Tara na pag-usapan natin ang San Juanico Bridge, ang tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte, at ang mga alamat na bumabalot sa ilalim ng mga haligi nito. Paong 1969 lang simulan ang konstruksyon ng tulay na ito. 4 na taon ang ginugol para mabuo ang 2.16 kilometrong tulay na tumatawid sa San Juanico Strait. At noong June 12, 1973, formal itong binuksan sa publiko. Isa itong simbolo ng pagkakaisa at modernong infrastruktura noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga turista at mahalagang daanan sa pagitan ng dalawang probinsya. Pero hindi lang ito tulay ng pag-unlad. Ayon sa mga kwento, ito rin daw ay isang tulay ng dugo. Noong ginagawa ang tulay, napansin ng mga residente ang sunod-sunod na pagkawala ng mga batang lansangan. Natigil lang daw ito nung matapos na ang konstruksyon ng tulay. Doon nagsimula ang mga bulong-bulungan. Sinasabing may ginawang padugo. Ang padugo ay isang sinaunang ritual kung saan ang dugo ng hayop, minsan raw ay tao, ay inaalay sa mga espiritu ng lupa. Ang layunin daw nito ay para hindi mabalot ng malas ang proyekto. May isa ding kwento pa na tungkol sa isang babaeng mataas ang posisyon sa proyekto. Pinaniniwala ang si Imelda Marcos daw yun. Ang sabi ay sumangguni daw ito sa isang espiritista. At ang sabi ay kailangan ng dugo ng inosente para matapos ang punay. Ang resulta, kinuha ang mga batang lansangan at hindi na nakita pa. Ayon sa alamat, may diwata raw na tagapangalaga ang San Juanico Strait. Naawa daw ito sa mga bata at isinumpa si Imelda na magkaroon ng kaliskis at amoy isda habang buhay. Pero teka lang mga kaisla, alamat man o hindi, may gabuluhan ng mga kwentong ito. Sumasalamin ito sa takot, paniniwala at kultura ng mga Pilipino, lalo na sa harap ng modernisasyon. Ang San Juanico Bridge ay hindi lang tulay ng bakal at simento. Isa itong tulay ng kwento, kultura at tanong. Isang paalala na kahit sa gitna ng pag-unlad, may mga anino pa rin bumabalot sa kasaysayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Gusto ko lang ito alala na ang lahat ng ito ay para sa aliw at pag-alam lamang. Kung mais niyong tuklasin pa, gamitin ang isip, mag-research at tanawin ang mga nakakatanda. Ang katotohanan, minsan nasa gitna ng alamat at kasaysayan. Don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa ating mga kaisla. Hanggang sa muli, ako si Kuya Kix at ito ang Stories of the Islands.